Third day ko na sa France. Dinala lang ako ni fiancé sa Pesac City Center. Ito yung bayan nila. Then may nakita kaming bakery na curious lang kami kung anong meron. Pero as usual, ang gaganda ng mga tinapay dito. Tapos mukha siyang masarap. If you have question, you tell me. And if you want to taste something, you can. This one. You want to know? That's the only bread I know. Okay. There's something else you like? This one is mini. Yeah, this one. This one only. It's a mini You want one. little one? Yeah. It's a mini one. Because this one is two. This one is cinnamon roll. Yeah. Pagkabili namin ng tinapay, naglakad-lakad na kami dun sa may bayan nila. Ang daming mga statue dito, mga monument. Ayan daw yung mga namatay nung gera. Then may chapel lang sila dito. Nagulat ako kasi hindi crowded yung city center nila. Pero sabi ni fiancé, ganun daw talaga dito, hindi katulad sa Paris. Tumingin lang kami ng lunch namin dun sa Wayo Wayo. Then may mga katabi ding restaurant. Yung mga restaurant, nag-open sila ng 10 AM until 2 PM. Then magka-close ulit sila. Then open ulit ng 7 PM until 10 PM. Unlike sa atin, halos 24/7 open, Monday to Sunday open ang mga restaurants. Habang nagde-decide kami kung saan kami kakain, pumunta kami doon sa souvenir shop. Wala pa kasi akong SIM card. Hanggang ngayon, wala akong data connection habang naglilibot-libot. Buti na lang may available na SIM card nung pumunta kami dito at nakabili na ako ng SIM card. Halos lahat ata ng hawakan kong item dito ang mahal, kaya hindi ako gaano bumili. Dahil sobrang mura ng bilihin sa atin, hindi ko maiwasang i-compare lagi yung mga prices. Ang ending, hindi na lang ako bibili. Ang gaganda ng flowers. Katabi lang to ng souvenir shop. Pero ayokong bumibili ng flowers si fiancé kasi mas gusto ko yung nakatanim para hindi siya malalanta. Sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na na-enjoy ko yung buhay ko, na malaya ako. Dahil simula nang graduate ako ng college, wala na akong ginawa kundi magtrabaho at mag-business para kumita ng pera. I love him. I love this guy. Are you single? Oh, really? Papunta lang kami dun sa park na malapit dito sa city center. Going back dun sa kwento ko, kaya wala rin akong international travel dahil sa sobrang busy ko. Oh, the strawberries. You want strawberry? No. There's book, oh. Just a free book. Sobrang lawak nitong park na to so at peaceful. Hindi rin siya crowded. Sobrang peaceful dito, sobrang tahimik din at sariwa yung mga hangin. Ayan, naglalandian lang kami. PDA kami sa park. Sa mahabang panahon, halos once to twice a year lang kami kung magkita. Kaya sobrang tuwang-tuwa kami pag magkasama kami. Yeah, you must know. Bumalik na kami doon sa restaurant. Napili namin yung Wayo Wayo. Hindi ko sure kung Wayo Wayo ba talaga yung pronunciation dito. It's like Middle Eastern food. No. Oh, cats. Ito na yung food namin. Yung sa akin, rice na may chicken. Parang munggo yung nasa side. Then sa kanya, sausage na may java rice. Sobrang nagustuhan ko yung pasyal namin ngayong araw. Bukod sa peaceful, hindi ako natatakot na maglakad na hawak ko yung cellphone ko. Na-feel kong safe maglakad-lakad dito. Yung food pala na in-order namin ni fiancé, halos 900 per order. Kaya binayaran niya around 1,800 yata. Nanghihinayang ako sa price pero nandito ako para ma-experience yung pagkain nila at yung culture nila. Sobrang thankful ko na si fiancé hindi siya nanghihinayang gumastos. Hindi madamot si fiancé. Kuripot nga lang siya sa sarili niya pero hindi sa akin. Ibang-iba talaga yung Pilipinas at France. Although mahal dito,
Napansin ko, sariwa lahat ng pagkain. Yung mga tao dito, hindi sila mahilig sa fast food. Pagkakain namin, dumaan lang kami doon sa maliit na chapel. Nagulat lang ako dahil wala akong nakitang kahit isang tao. Naalala ko yung mga chapel sa atin, laging merong nagdadasal, laging merong tao. Kahit walang misa, laging merong nagdadasal. Siguro dahil Catholic country ang Philippines. Maiksi lang itong vlog dahil umuwi agad kami. Kaya see you on my next vlog. Clean your pants,